soul-soothing sand, and powder blue water. Maniniwala ba kayo na ang ganito kagandang isla? Sumikat daw dahil sa mga marites? Ang mga bulong-bulungan o word of mouth ang siya raw dahilan ng pagdaragsa rito ng mga turista. At hindi lang mga mata natin ang mabubusog dito sa Virgin Island. Siyempre pati na rin ang ating tiyan. Dahil lang nahuhuli raw ditong shellfish, mas malaki pa sa mukha ng tao. Ito ang binga. Pero buwis-buhay daw ang pangunguha nito. Si Tatay Lolito, kilala rito sa pangunguha ng binga. Mula nang nag-umpisa ako, 16 to 70 years old hanggang 54, mga 37 years na yung kami ng binga. Ang paraan ng kanilang pagsisid, compressor diving, kung saan gumagamit sila ng improvised plastic hose pipes para makahinga habang nasa ilalim ng dagat. Sadyang napakadelikado nito. Ang lalim siguro, mga 8 hanggang 15. Umpisa kami ng alas 8 ng gabi hanggang magdamag, alas 4. Yun, sari-sari yung aming makukuha. Isda, shells. Kalimitang inaabot ng 8 oras si Tatay Lolito sa panguha ng binga. At swerte na raw kung makakuha siya ng 15 piraso na 1 kilo ang bigat kada piraso. Pero ang katumbas sa merkado ng buwis buhay niyang pagsisid, ang binga na ibibenta niya lang ng 50 pesos kada kilo. Ang pabarya-baryang kita ang pinantaguyod niya sa kanyang pamilya. Ang hanap buhay ko, pangisda lang. At sa ganong hanap buhay ko, nakapagtapos ako ng 2 kong anak. Ang isa, base IT. Yung pangang bunso ko, ng civil engineer. Ang nagpapalukso pa ng puso ni Tatay Lolito, alam niyang hindi siya mapapahiya sa lasa ng kanilang seafoods dito sa isla. Sariwang-siriwa. Bago natin tikman ang binga, eksena na lang muna ang makulit kong cameraman na si Ray. Tatakpan o titikman. Due to, syempre, popular demand, kailangan makasama ka talaga dito sa segment na to. Itong segment para talaga Marami sa'yo. kasing Visayas. Hindi. Kinilaw na bingi. Hindi bingi, sir. Ay, hindi ba? Hindi ko bingi. Ano ka mami? Binga. Binga. Loko lang yan. Ay. So, ang gagawin lang natin ngayon yan. Ito yung binga. Yan yung bingi. Hello. Oo. Chinap-chop niya yan. Gagawin natin kinilaw. Ah, So, parang may konting kilig, may konting excitement, may konting challenge. Kailangan blindfolded ka habang ginagawa mo yun. ay, sige. Ako pa. Diba? Pero, ako naman magsasabi sa'yo, ako mag-guide sa'yo. Mapagtagumpayan naman kaya ng tambalan namin ni Ray ang paggawa ng kinilaw na binga? Alam ko naman marunong ka magluto eh. So, Yes, sir. Hindi ako mabahalap. ganun madali lang yan. Ayos. Halo. Ting. Uy. Sakto lang. Sakto lang. Okay, halo. Yup. Ang galing. Ang galing na magtansya. Halo. Sibuyas nga yan. Lagyan mo ng sibuyas. Okay. Kuya nga. You don't trust me? Iba ka, sir. Kilala kita. Ilang taon na niya magkasama. Alam ko na mangyayari dito eh. Whoop, yeah. Go. Yan! Ay, perfect. Lapit sa dagat. Whoop, yeah! So, magkakasakit tayo sa bato. Kaysa diabetic. At sa wakas, natapos din. Okay, next. Lasa. Maalat dahil ang dami mong nilagay. Ang hatol is a fail. G naman kasi si Ray sa asin. Ang sakto at tamang timpla ng kinilaw na binga, pambato ng isla ng Bantayan. Pero hindi lang binga ang pinagmamalaking seafood ng isla. Ang iba, patitikman sa kainang ito. Then marami kaming specialty ng mga seafoods. Kung anong gusto nyong luto, kaya namin isi-serve sa inyo. Fresh from the sea. Dahil napalilibutan ng karagatan, pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Bantayan Island.
At ang isa sa kanilang pinakasikat na produkto rito, ang dried fish na kung tawagin nila, buwad. Iba't ibang klase ng buwad ang matitikman dito. Pero ang malaking patok daw sa mga biyahero, ang buwad na malaman. Kumpara sa daing, ibinibilad lang ito ng 1 hanggang 2 oras kaya hindi gaano natutuyo. Hindi rin ito ganoon kaalat. Ang tawag nila rito, labtingaw. Sa totoo lang, hindi ako masyadong mahilig sa danggit. Dahil parang feeling ko wala akong nakukuhang laman. Parang ito yung mas gusto kong tirahin dahil may laman pa siya. At nakukuha mo pa rin yung alat. At kahit pa paano, yung smokiness. This one, sorry, a winner for me. Ang sarap ng daing dito, sagad to the bones. Dahil kahit ang tinik, pwede pang ulamin. Fishbone chips ang produktong ginagawa ni na Miriam. Gawa ito sa subagyo o filefish dahil isa ito sa masaganang nahuhuli sa lugar. At para masigurong walang masasayang, pati tinik, naisip nilang pakinabangan. Sa paggawa nito, kinakailangan muna tanggalin ang ulo at buntot ng subagyo. Wala man itong kaliskis, makapal naman ang balat nito. Kaya para hindi masugatan habang nagbabalat, binabalutan nila ang kanilang mga daliri. Saka ito hihiwain para mahiwalay ang laman sa tinik at ibibilad ng 1.5 araw. Ang tinik na dati diretso sa basurahan, ngayon ay diretso na sa palengke at pinagkakaguluhan. At parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Miriam nang dahil kasi sa tinik kahit paano guminhawa ang buhay niya. Kinuha ko mga kapatid ko, doon ko pinaaral. Tulong lang kami, paggawa. Hanggang natapos silang tatlo sa college. Yan lang amin inasahan na business namin. Galing to sapon na product. Tapos na kami, tuloy-tuloy na. Gumawa na rin ng sariling recipe si Miriam. Ito ang fish tapa o boneless daing na perfect papakin at ulamin. Tinitawag nilang fish tapa. I have to say, where have you been all my life? Ang galing. Pwede pa rin nilang gawin to eh. Ba't ngayon lang? Oh my God. Sobrang panalo to para sa pasalubong or even for personal consumption, I swear to God. Oh my goodness. Kahit pulutan. At dahil sumikat na ito sa kanilang isla, may iba na rin gumagawa nito bukod sa kanya. Oh, masaya naman kasi marami nang natulungan. Tapos sa mga trabante, marami rin nakatulong din siya. Maka-income sila. Pero si Miriam, mas nagpursige pa sa pag-iisip ng ibang isda recipe. Hanggang naisipan niya na hindi lang daw pork at chicken ang pwedeng gawing tocino, pati na rin isda. Presenting fish tocino. So I'm guessing meron siyang tamis. Oh, holy smokes. Holy smokes? Anyway, holy smokes. Oh my goodness, parang siyang... Oh my goodness. Parang siyang beef jerky or pork jerky. Pero ito fish. Holy smokes. Kala ko favorite ko to. Ito na yung bago ko favorite. Napaka-fickle-minded ko talaga. Sarap. Panalo.